Happy weekend po mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update ngayong June 21, 2025. Kasalukuyan na nakakaapekto pa rin sa ating bansa yung ITCC at ito yung magdadala ng kaulapan at mga pag-ulan lalo na sa Caraga Region, sa Davao Region, ganoon din sa Zamboanga Peninsula at sa Northern Mindanao. Yung mga pag-ulan ay maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya muli ay pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan. Kasama yung mga kababayan natin dito sa Quezon Province, sa Bicol Region at sa Eastern Visayas dahil naman sa epekto ng easterlies. Samantala nakikita natin na unti-unti nang bumabawi o nagkakaroon na tayo ng mga hangin na galing sa Timog Kanluran o sa southwest ng ating bansa at kung mapapansin natin dito sa ating latest satellite image ay maulap na dito sa Palawan. Itong kaulapan na yan ay unti-unting nagiging senyales na pabalik na yung epekto o yung impluensya ng southwest monsoon or habagat. Nakikita rin natin na unti-unti nang hihina yung epekto ng easterlies at mas magiging marami pa yung mga pag-ulan na inaasahan natin sa western part ng ating bansa kasama yung western Visayas at sa western part ng Luzon sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, wala tayong minomonitor na low pressure area. Pero posible pa rin, hindi natin inaalis na may posibilidad pa rin na may mamuo na low pressure area sa mga susunod na araw. Para sa forecast natin bukas, mananatiling partly cloudy. Ito cloudy skies, yung malaking bahagi ng Luzon. Pera lang dito except dito sa Bicol Region na kung saan magiging maulap pa rin at may mga pag-ulan pa rin dito sa particularly sa Legazpi. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 33, sa Baguio ay 17 to 24, sa Lawag ay 24 to 33, sa Tugigaraw ay 25 to 34, at sa Legazpi ay 25 to 33. Tulad ng binanggit natin kanina, unti-unti na nagkakaroon ng hangin na nakakaapekto sa atin galing sa Timog Kanluran. Ito ay impluensya ng southwest monsoon. At yung muling pagbabalik niya ay magdadala ng mga kaulapan at pag-ulan. Katulad ng ating forecast para bukas dito sa Palawan. At ganoon din sa ilang lugar sa western Visayas. Bukod pa dito sa mga pag-ulan sa Palawan ay inaasahan din natin na may mga pag-ulan pa rin dito sa ilang lugar sa Mindanao. Pero sa natitirang bahagi ng ating bansa, dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, ang mga magpapaulan sa atin ay yung tinatawag natin na localized thunderstorm. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 25 to 32, sa Cebu ay 24 to 32, sa Cagayan de Oro ay 24 to 32, at sa Davao ay 25 to 33. Kasalukuyan na wala tayong nakataas na gale warning o babala na may kinalaman sa matataas na alon. At para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon simula Monday hanggang Wednesday, dito sa Metro Manila ay partly cloudy to cloudy skies, maaliwalas pa rin ng ating kalangitan. Pero sa Wednesday ay magiging maulap na. Ito ay inaasahan natin na magiging dulot nung muling impluensya ng southwest monsoon. Maaari pa po ito na magbago kaya umantabay pa rin tayo sa mga update na ilalabas ng Pag-asa. Para naman sa Baguio City at sa Legazpi City, inaasahan natin na magiging maaliwalas pa rin yung ating panahon sa Monday hanggang Wednesday, pero andun pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorm, yung mga pag-ulan na pulo-pulo lang or umuulan sa isang bayan pero sa kabilang bayan ay hindi. Para sa Kabisayaan, sa Metro Cebu, sa Monday ay mananatiling maulap. Kaya malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan. Pero sa Tuesday at sa Wednesday, dito sa Cebu ay manunumbalik sa maaliwalas na kalangitan at ang magpapaulan ay yung localized thunderstorm. Ganon din naman dito sa Iloilo City at sa Tacloban, simula Monday hanggang Wednesday. Pero dito sa Mindanao, simula sa Monday hanggang Wednesday sa Metro Davao at sa Cagayan de Oro City ay maaliwalas yung inaasahan natin kalangitan. Pero dito sa Zamboanga City, sa Monday ay magiging maulap at may mga pag-ulan, pero sa Tuesday and Wednesday ay manunumbalik sa maaliwalas na kalangitan. Pero nandun pa rin yung binabanggit natin palagi na localized thunderstorm. Nabubuo ito kapag nagkakaroon ng mga kaulapan, pero yung lugar kung saan siya magiging ulan ay nakadepende sa wind direction at sa mga patterns o sa mga clouds at kung gaano ka-established or kabuo yung mga clouds na yun. At nakadepende doon yung lawak at yung lakas ng mga pag-ulan na dadalhin ng mga localized thunderstorms na yan. Ang ating sunset ay mamaya ay 6:28 at itong araw natin ay sisikat bukas ng 5:28. Kung mapapansin po natin na maaga yung sunrise natin, 5:28. Pero yung sunset natin ay 6 na, more than 12 hours. Ito po, very special yung araw natin ngayon
June 21 dahil ito yung tinatawag natin na summer solstice. Yung summer solstice po, ito yung time of the year na kung saan mas mahaba yung daytime kaysa sa nighttime. At yung daytime natin ngayong June 21 ay 13 hours and 1 minute. Ito po ay nangyayari, kung maalala po natin, yung Earth ay umiikot sa sarili niyang axis at yun po yung nagbibigay sa atin nung daytime and nighttime. Pero habang umiikot ito sa sarili niyang axis, nagre-revolve din siya sa araw. Yung pag-revolve niya sa araw, yun naman yung nagbibigay sa atin ng season. Kaya meron tayong habagat season, kaya meron tayong tag-init at tag-ulan. Pero habang umiikot siya, hindi po siya naka-straight dahil may tilt siya. At yung tilt niya na yun po yung nagkukos na minsan, may mga times sa isang taon na mas naaarawan yung Northern Hemisphere kaysa sa Southern Hemisphere. At ngayon pong June 21 ay mas naaarawan yung Northern Hemisphere o kung nasaan po yung Pilipinas. Kaya mas mahaba yung daytime natin ngayon kaysa sa nighttime. Kaya maaari nating i-enjoy yung mas mahabang araw sa buwan na ito, specifically sa araw na ito hanggang sa mga susunod na araw. At kung mayroon tayong mga daytime activity ay ma-enjoy natin ito ng mas mahaba kaysa sa ibang araw sa taon na ito. Ito po ang ating update. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.